Pinarada niya sa harapan ng gate nila ng kotse niya at nagdadalawang isip pa to na lumabas ng sasakyan. Ay, bahala na. Saad nito na pinasok na niya sa ilalim ng upuan niya ang kargada niya bago to bumaba at lumapit sa gate. Pinindot niya ang doorbell at maya-maya lang may lumabas na matandang lalaki. Sino yan? Tanong nito sa kanya. Magandang gabi po. Gusto ko pong makausap si Ken. Kaibigan po ako. Saad ni Dino sa matanda. Nasumilip to sa maliit na pintuan ng gate at tinignan siya nito. Nginitian niya ang matanda nang binuksan nito ang gate. Magandang gabi po. Pwede ko bang makausap si Ken? Tanong niya sa matanda na tumingin to sa bahay at muling tumingin sa kanya. Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Sabihin niyo po sa kanya kung maaari po. Gusto po siyang makausap ni Rose. Saad ni Dino na nagulat ang matanda sa sinabi niya. Rose? Biglang saad ko na sumilip ako sa gilid ng gate at nakita ko tong nakangati lang sa amin ni Papa. Sinara ni Papa ang gate. Anak, delikado to. Saad ni Papa sa akin. Tauhan siguro yan ang dumukot sa akin, pero hindi ko siya namumukaan. Sagot ko sa kanya. Muling binuksan ni Papa yung gate. Umalis ka na. Hindi lalabas ang anak ko. Galit na saad ni Papa sa kanya na hindi naman to natinag. Pasensya na po talaga, sir. Importante lang pong makausap siya ng amo ko. Kung hindi ka aalis, nakita mo yung mga tao sa kabilang kalsada? Turo ni Papa na nakatayo na ang mga tambay sa kabilang kalsada namin. Sila na ang mag-aalis sa'yo dito. Kung suswertehan ka na makakaalis ka ng buhay dito. At kung hindi ka aalis ngayon, well, pasensyahan na lang tayo. Ikaw ang kauna-unahang taong lulutang sa ilog namin. Babala ni Papa sa kanya. Pa! Tawag ko sa kanya dahil kita kong nakakamauna ang kamay niya. At ilang sandali lang aatake na to. At susuntukin niya yung tao sa labas. Sir, maawa na po kayo. Pakinggan niyo po ako kahit sandali lang. Nagmamakaawa na siya. Hindi! Galit na sagot ni Papa sa kanya na hindi pa rin to umaalis. Bakit? Ano bang kailangan niya sa akin? Tanong ko sa kanya. Kakausapin ka lang niya. Promise sir, walang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari sa anak niyo po. Pagmamakaawa ng tao sa amin ni Papa. Paano kung hindi ako sumama? Anong gagawin mo? Sir, kahit tumayo ako dito magdamag gagawin ko po. Kailangan po kayong makausap ni Rose. Importante lang po. Seryosong saad niya sa akin. Pinatong ko ang isang kamay sa balikat ni Papa na tumingin to sa akin. Ken, hindi. Pa, may tiwala kayo sa akin, di ba? Tanong ko sa kanya na tinignan niya ako. Oo anak, meron. Pero sa taong yun, wala. Nagulat kami sa ginawa ng tao nang lumuhod to sa harapan namin at nagmamakaawa na sumama ako sa kanya. Pa, magtiwala kayo sa akin. Anak, paano kung... Sir, buhay ko po ang kapalit kung may mangyari man sa kanya. Saad nito sa amin. Paano ko naman malalaman na kukunin ko na ang buhay mo kung may mangyari sa anak ko? Tanong ni Papa sa kanya. Ako mismo ang haharap sa inyo at tatapusin ang sarili ko. Diretsong saad nito na hindi na nakapagsalita pa si Papa. Ano ho bang pangalan niyo? Tanong ko sa kanya. Ako si Dino. Ken, ako ang katiwala niya. Sige, sasama ako.
Sagot ko rito. Nakita kong nabuhayan to ng loob. Salamat po. Maraming salamat. Saad nito sa akin na sinara ni Papa ang gate nung pumasok ako ng bahay. Ken, hindi ka aalis. Galit na saad nito sa akin. Pa, ito na yung chance natin na makilala kung sino siya. Kilala mo na siya, anak. Bakit kailangan mo pang ilagay sa peligro ang sarili mo? Kasi may gusto kong malaman sa kanya. Sagot ko na hinawakan niya ako sa braso. Yun na naman. Tanong niya sa akin na tinignan ko ang kamay niya sa braso ko na bumitaw ito. Para sa ikatatahimik nating lahat, kaya ako sasama sa kanya. Huwag niyong ipagsabi kahit kanino, lalo na kay Chelo. Ayokong mangako. Saad nito na tinignan ko siya sa mata. Mahal kita pa at may tiwala ako sa iyo. Saad ko sa kanya. Naniyuko lang nito ang kanyang ulo at hinayaan niya akong lumabas ng bahay. Saan pupuntahin, Rudy? Tanong ni Mama sa kanya. Huwag ka nang magtanong, Aida. Sinara ko na yung gate at sinenyasan ko yung mga tambay sa labas na agad silang umalis nung makita kong sumakay sa kotse. Pasensya ka na akin. Paumanhin niya sa akin na nagulat ako dahil iba siya sa mga taong dumukot sa akin. Wala yun. Pasensya ka na rin sa papa ko. Naiintindihan ko yun. Sa ginawa ng mga kasamahan ko sa pamilya mo, malamang hindi agad sila magbibigay ng tiwala sa kahit sino lang. Sagot niya na lumabas na kami sa lugar namin. Dito kayo nakatira? Tanong ko sa kanya. Pasensya na. Ang tanging naisagot niya sa akin. At may binigay siya sa guard na itinaas nito ang harang sa daan. At pumasok na kami sa village. Kita kong mamahalin ng mga bahay na dinaanan namin. At may tinawagan to sa kanyang phone. Hello, malapit na ako. Buksan mo na yung gate. Saad niya sa kausap niya at binaba niya na ang phone. Nandito na tayo. Saad niya sa akin nung pinara niya na sa tapat ng mataas na gate ng kotse at bumukas ito. Nakita ko yung taong nagbukas sa amin at namukaan ko ito. Matapos sinara ang gate, lumabas na kami ng kotse. Nakaharap ko na yung taong nakita ko noon. Hi Ken, ako nga pala si Sonny. Bati nito sa akin at nagpakilala. Nanginitian pa niya ako. Hey, ang tanging naisagot ko sa kanya. Sinara mo ba ng mabuti yung gate? Tanong ni Dino sa kanya. Oo, tara na sa loob Ken, hinihintay ka na niya. Yaya nito sa akin, kaya pumasok na kaming tatlo at nilak ang pinto. Dito sa kwarto, saad ni Dino sa akin na sumunod lang ako sa kanya habang nasa likod ko naman si Sonny. Binuksan ni Dino ang pinto at sumunod naman ako sa kanya sa loob. Na nakita kong nakaupo sa kama yung amo nila na nakasandal to sa headboard. Boss, nandito na po siya. Saad ni Dino sa kanya na nakabelo pa rin ito ng itim. Sige, iwan niyo na kami. Saad nito sa kanila na nilagay ni Sonny ang isang silya sa gitna ng kwarto. Kaharap yung amo nila. Maupo ka dito, Ken. Saad ni Sonny sa akin. At nagpaalam na sila sa amo nila at sinara na ni Dino ang pinto. Tahimik lang akong nakatingin sa paligid. Kamusta ka na, Ken? Okay lang ako. Ikaw? Okay lang ako. Sagot niya sa akin. Napansin ko na parang may tinatago to sa ilalim ng damit niya. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Natinaas naman ito ng konti ang kanyang ulo na tumingin to sa akin. Oo, okay lang ako.
Bakit mo nga pala ako pinapatawag? At parang importante ata ang pakay mo sa akin dahil nagmamakaawa at lumod pa sa harapan namin ng tao mo. Saad ko sa kanya na napayo ko ang ulo nito. Gusto kitang makita. Saad niya sa akin na muli niyang tinaas ang ulo niya na tumingin siya sa akin. Yun lang ba? Hindi. Sagot niya. Tinaas niya ang kaliwang kamay niya at pilit na inalis ang belong nakatakip sa mukha niya. At nung nahubad niya na to, inalis niya ang buhok na nakatabon sa kalahating mukha niya at tumingin to sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya na hinihintay niya siguro na mag-react ako sa pinakita niya. Alam mo, matagal ko nang alam na tatlo kayo. Saad ko sa kanya na siya pa ang nagulat sa akin. Yung file? Tanong nito. Oo. Hindi mo na kailangan pa magtago sa dilim, Rosana. Saad ko sa kanya na napayo ko ang ulo nito at tinignan ang kamay niya. Ngayon, bakit mo ba ako pinatawag? So, alam mo na ang kwento namin. Hindi lahat. Kung ano ang nakalagay sa file, yun lang ang alam ko. Mabuti. Saad nito. Natumingin siya sa akin. At kita kong naluha ito. At biglang nangiwi ang mukha niya nung gumalaw siya. Kaya napatayo ako sa upuan at nilapitan siya. Aray! Saad nito. Kita kong parang nagdugo yung braso niya. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya na humawak to sa braso ko dahil sa sakit. Gusto mo tawagin ko yung mga tauhan mo? Tanong ko sa kanya na humawak to ng mahigpit sa braso ko. Wag. Hinila niya ako palapit sa kanya at niyakap ako nito. Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko o sasabihin ko dahil sa pinakita niya. Kaya hinayaan ko lang siyang yakapin ako. Bigla siyang kumalma at hindi na mabilis ang pagtibok ng puso niya. Pansin ko na nare-relax to. Alam mo ba, nung maliliit pa lang kaming tatlo, kung isa sa amin ang may sakit, dalawa sa amin ang mag-aalala sa kanya. Kwento nito sa akin na hindi ako nagsalita. Naalala ko noon nung magkasama pa kaming tatlo. Nung nabubuhay pa si Rose. Kinahiligan naming maligo sa ilog kasama ang yaya namin. Hindi nga sinasabi ni yaya sa mga magulang namin kung saan kami nagpunta dahil magagalit lang sila kapag nalaman nilang naligo na naman kami sa ilog. Patuloy niya. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit kayo umabot sa ganito? Tanong ko sa kanya na bumitaw to sa pagkakayakap at muli tong sumandal sa headboard. 6 na taong gulang pa lang kami noon nung pinasok ang bahay namin ng 4 na magnanakaw. Simula niya. Akala ng mga magulang namin, pera at alahas lang ang kailangan nila sa amin. Dahil sa lugar namin, kami lang ang may kaya. Napayo ko ang ulo niya. Akala nga namin mamamatay na kaming lahat ng gabing yun dahil tinutukan ng baril ang papa namin. Habang walang awang ginaahasa nila ang mama namin sa harapan niya. Iyak lang kami ng iyak nun habang yakap-yakap kami ni Yaya. Kwento niya na tumingin to sa akin. Sa murang edad, Ken, nakita namin kung paano nila pinahirapan ang mga magulang namin bago nila binaril ang papa ko sa ulo at pinagpapalo ng kahoy ang mukha ng mama namin. Naluhan na ito. Hindi pa sila nakontento. Sinunog nila ang bahay na minana pa namin sa lolo namin. Tumakbo na sila matapos nilang silaban ang mga gamit namin sa sala.
Buhay pa yung mama namin nung hinila kami palabas ni Yaya. Tuluyan nang naiyak si Rosana. Hinawakan ko siya sa kamay na tumingin to sa akin. Hindi namatay sa bugbog ang ina namin. Wala kaming nagawa kundi ang umiyak at magsisigaw sa labas. Patuloy nito na naramdaman ko ang pinagdadaanan nila. Tinakas kami ni Yaya sa lugar namin dahil nakita niya yung dalawa sa nanloob sa amin. Anak siya ng mayor sa lugar namin. At yung isa, pinsan ni Papa. Kwento nito na napailing na lang ako. Matagal nang may gusto ang anak ng mayor sa mama ko. Yung pinsan ni Papa, gusto din niyang makuha ang hasyendang pinamana ng lolo ko sa papa ko. Dahil sa kanila daw dapat yun at hindi sa amin. Kaya kami napunta sa Maynila dahil kay Yaya. Kahit ganun na ang nangyari sa amin, hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa. Dahil na rin yun kay Yaya na hindi kami iniwan at talagang inalagaan kami. May perang naipon si Yaya at yun ang pinanggastos namin dito. Dahil yung perang iniwan ng mga magulang namin, kailangan pa naming maghintay ng 20 taon bago namin makuha yun. Nakatingin lang ako sa kanya habang patuloy lang siya sa pagkwento. Naghirap kaming 4 dahil konti lang ang pera ni Yaya sa bangko. Pinagkasya niya ang pera niya sa aming 4. Kaya napilitan kami magtrabaho sa murang edad. Naglako kami ng kahit ano sa kalsada para lang pangdagdag sa gastusin namin araw-araw. Lumaki kami sa daan na hindi na namin maisipan pang mahiya para lang mabuhay. Nakatapos kami ng elementary at high school sa tulong ni Yaya. At bilang panganay, ako ang tumayong ina sa kanilang dalawa dahil nanghihina na si Yaya. Kwento niya na nagpahinto ng luha. Nagtrabaho ako sa kung saan-saan na lang. At yung kinikita ko, binabudget ko para may pagkasya namin sa araw-araw at sa pag-aaral nilang dalawa. Kwento nito at tumingin siya sa akin. Maswerte ako dahil masipag mag-aral ang mga kapatid ko. Nung nag-18 na kami, doon na namin nakuha ang perang inipon ng mga magulang namin. At doon na nagsimula ang paghihiganti ko sa kanila. Nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Rosana. Iniisa-isa ko sila, Ken. Inuna ko ang anak ng mayor na gumahasa sa mama ko. Saad nito na nakita kong ngumiti siya. Ginawa ko sa kanya ang ginawa niya sa ina ko. Pinahirapan ko siya at sinunog ko siya ng buhay. Kita ko sa mukha niya na parang natutuwa to sa ginawa niya. Tapos sinunod ko yung bata niya na bumugbog sa papa ko. Pinabugbog ko siya hanggang sa mamatay to. Paano mo nagawa to? Ikaw lang ba ang mag-isang gumawa nito? Si Dino at si Sonny ang kasama ko. Sila ang tumulong sa akin para makapaghiganti. Saad nito na lumingon ako sa may pintuan at sa kanya. Yung pinsan ni Papa, ako mismo ang bumaril sa ulo niya. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Napatingin to sa akin. Yung pang-4, tanong ko sa kanya. Yun lang ang hindi ko napatay. Bakit naman? Matagal namin siyang hinanap. Dayo lang siya sa lugar namin noon, kaya walang nakakakilala sa kanya. Hanggang sa, hindi sinadyang nakita siya ni Karen sa daan. Kasama ka. Saad niya na nagulat ako sa sinabi niya. Teka, papa ko? Tanong ko sa kanya na umiling siya. Si Uncle? Oo,
Siya ang pang-apat na taong nanloob sa amin noon. Saad nito na humawak siya ng dahan-dahan sa baso niya. Nung una, galit na galit si Karen kay John na gusto niya nang tapusin ang taong yun sa kinatatayuan niya. Pero pinigilan siya ni Rose. Ang kapatid ko na mas may sense sa aming tatlo. Saad niya na napangiti ito. Siya ang sumisermon sa amin kung minagawa kaming kalokohan o kasalanan. So, ikaw ang pumatay sa uncle ko? Tanong ko sa kanya na may nagsisimulang namumuong galit sa dibdib ko. Hindi, gaya ng sinabi ko, siya lang ang hindi ko napatay. Sino? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung sino. Sagot niya na tumingala ito sa kisame at pumikit ito. Pinaubaya ko na kay Karen si John dahil hiningi niya to sa akin. Na kahit alam naming ayaw ni Rose ang pinaplano namin sa kanya. Kwento niya. Naghintay ako ng mahabang panahon na gawin to ni Karen. Pero habang tumatagal, lalo lang siyang napapamahal kay John. Kaya naisip ko na wala nang chance na gawin pa ni Karen ang pinaplano namin. Saad niya na tumingin to sa akin. Nasa ibang bansa ako noon nung nalaman ko to. Kaya bumalik ako dito sa Pilipinas. Para ako na mismo ang tatapos sa hustisya naghihintay sa kanya. Sinabihan ko si Karen na bumalik sa mansyon dahil may pag-uusapan kami. At yun ang chance ako na makapaghigantay kay John. Pero pumalpak ito dahil hindi ka sumunod sa utos ng uncle mo. Saad nito sa akin. Dahil naalala ko na pumunta kami ni Chelo sa Baguio noon. Sinundan ko siya sa Cebu. Doon ko na sana siya tutuluyan. Nang biglang nagbago ang plano niya at nauna siyang umuwi at iniwan ang kanyang asawa. Pero hindi ko inakala na gagawin ni Karen yun. Dagdag niya. Hindi mo alam? Diba yun yung plano niyo? Tanong ko sa kanya. Oo, pero hindi sa ganung paraan na may idadamay pa siyang ibang tao. Gusto ko si John lang dahil siya lang ang may atraso sa amin. Pero sinama niya si Lisa at yung kasamahan mo sa trabaho. Hindi ako boto sa planong yun. So, si Karen ang pumatay sa uncle ko. Saad ko sa kanya na hindi to sumagot. Ano? Sabihin mo sa akin. Si Karen ang pumatay sa uncle ko? Inis na tanong ko sa kanya na hindi naman to makatingin sa akin. Sabihin mo sa akin, Rosana. Galit kong saad sa kanya na bumukas ang pintuan ng kwarto nito at pumasok yung dalawa. Okay lang ako. Saad niya sa dalawa. Napansin ko na nag-aalala to. Sige boss. Saad ni Dino na tumingin to sa akin bago lumabas. May sinabi ako sa kanya na hindi niya nagustuhan. Kaya siguro niya nagawa yun. Ano naman yun? Sinabi ko sa kanya na nabuntis mo si Rose. Nakita ko sa kanyang mukha na galit siya sa'yo. Pero hindi ko akalain na sasakyan ni Rose. Bumalik sa akin ang plano ko. Naiyak ito. Natahimik ako bigla sa sinabi niya. Alam kong ito lang ang dahilan para gawin ni Karen ang plano namin. Kaya sinabi ko sa kanya yun. Papunta na ako ng airport ng gabing yun para bumalik sa Italy. Na mapayapa na ang loob ko na magagawa na ni Karen ang hustisyang matagal na naming hinihintay. Pero biglang tumawag sa akin si Rose at sinabi nito na papunta na siya sa bagong apartment ni Karen para pigilan niya ito. Kaya kinabahan ako sa kapatid ko at inutusan ko si Dino na pumunta sa apartment ni Karen para pigilan si Rose.
Pero huli na ako. Nakasakay na kami ng elevator noon nang marinig namin ang putok ng baril sa 4th floor. Kaya bumaba kami ni Dino sa 3rd floor na pinigilan niya akong umakyat sa itaas dahil hindi namin alam ang sitwasyon nito. Na may naalala kong amoy sa sinabi ko kay Karen. Lilak. Sad ko na napatingin siya sa akin. Hinila ko ni Dino pababa sa hagdanan at nung nasa baba na kami, nakita namin si Chelo sumakay sa elevator. Kaya ang sabi ko kay Dino, bumalik kami sa itaas. Pero tumawag sa amin si Sonny at may narinig daw siyang sirena ng mga pulis. Kaya wala kaming nagawa kundi ang umalis sa lugar. Nalaman ko na lang sa balita na napatay na ni Karen si Rose. Yun ang hindi ko matatanggap. Kaya gumawa ko ng paraan para makapaghiganti sa'yo at sa pamilya mo. Pati na rin ang anak niyo ni Lisa. Bakit mo isasali ang pamilya ko pati ang inosenteng bata? Gusto kong burahin ang marka mo rito sa mundo. Nakita kong galit tong nakatingin sa akin. Andito ko ngayon. Gusto mo maghiganti sa nangyari kay Rose, diba? Andito ko ngayon. Tapusin mo na ako. Ako lang ang konektado sa uncle ko. Hindi sila. Hindi. Saad nito sa akin. Nahinawakan ako nito sa muka. Hindi. Natumayo ako at naglakad pabalik sa inuupuan ko kanina. At doon ako naupo. Ngayon, ano ang gusto mong mangyari? Sa ngayon, wala. Inako lahat ni Rose ang kasalanan ko, kaya siya ang namatay. Sa akin dapat ang bala na yun at hindi sa kanya. Muli siyang naluha. Ewan ko ba? Nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Kaya muli ko siyang nilapitan at hinawakan ang kanyang kamay. Tumunog ang telepono ni Diego at nakita niyang tinawagan siya ni Alvin. O, anong balita? Nanood ka ba ng balita ngayon? Hindi eh. Bakit? Anong meron? Pare, wala na sila Lito. May tumira sa kanila. Balita ni Alvin sa kanya na nagulat naman si Diego sa kanyang narinig. Nagmamadali tong ino ng TV at nakita niya nga sa balita ang nasusunog na van at mga parte ng katawan ng tao na nakakalat sa paligid nito.